sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya. Pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya, Tayo na magsama-sama. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalad ka naman ang bumabasa. Katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Hi kids! Hi, Kuya Eric! Mukhang ang saya nyo ah. Ano ba yung pinagkukwentuhan ninyo at may action pa? Tungkol po sa swimming, marami po kasi sa amin ang hindi marunong lumangoy. Yung iba po marunong lang lumangoy, pero di naman po talaga nila alam yung tamang paraan ng paglangoy. Hindi naman po kasi kami formal na nag-aaral ng swimming. Kung ano lang po makita namin, yun po ang ginagawa namin. Oo, basta nakakalutang at umaandar sa tubig. Pero mas maganda siguro kung marunong tayo kahit basics lang. Di ba, Bensi, nag-take ka dati ng swimming lesson? Oo, pero kailangan ko pa ng practice at makapag-training ulit. Kuya Eric, di po ba mas marami nag-aaral ng swimming lesson tuwing summer vacation? Oo, Lian. Since bakasyon, maraming magulang na ipinapasok ang kanilang mga anak sa swimming class. Uso po kasi ang swimming ngayon dahil mainit ang panahon. At para maging safe po ang pagsiswimming namin, kailangan namin matuto. Oo, Liana, mahalaga na ligtas kayo o safe kapag kayo ay nagsuswimming. At ang pag-iingat na yan ay sinasabi ng Biblia. Ito, basahin natin ang nakasulat sa unang Juan 5:18. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Lagi po kaming mag-iingat, Kuya Eric, sa awa at tulong ng Diyos. Diyan ang ating verse of the day. O sige, alam ko, excited na kayo sa ating pag-aaralan. Alamin natin kung ano ba ang matututuhan natin sa pagpunta sa swimming class. Antabayanan nyo kami sa pagpunta namin sa Bert Lozada Swim School. At yan ay sa pagbabalik ng KNC Show! Magandang hapon mga bata. Nung nakaraan ay nagpinta tayo ng isang abstract gamit ang glue. Ang ganda ng nagawa natin, di ba? Ngayong hapon, samahan niyo ulit akong magpinta gamit pa rin ang glue.
Kakaibang design naman ang gagawin natin ngayon. Nakakatuwang gawin ito mga bata, kaya ihanda na ulit ang mga kailangan nating materials tulad ng canvas paper, paint, at paintbrush. Una, gumawa muna tayo ng design gamit ang glue. Maaari tayong maglagay ng maliliit na bilog para sa design ng ating painting. Kapag napuno na natin ng glue ang canvas paper, hintayin natin itong matuyo. Matagal matuyo ang glue, kaya maaari natin itong ibilad sa araw o kaya naman tutukan ng electric fan para matuyo ng mabilis. Kapag natuyo na ang glue, maaari natin itong pinturahan. Pero yung lalagyan natin ng kulay ay yung parting walang glue o yung mga space na nagawa na natin sa paglalagay ng mga bilog na shape gamit ang glue. Hintayin natin matuyo ang pintura. Ang cute, diba? Muli tayong nakagawa ng kakaibang effect at design gamit ang glue. Pagganahin lang ang creativity at tiyak na hindi mababakante ang bakasyon nyo. Marami pa ako ituturo sa inyo mga bata. Kaya muli tayong magkita-kita at samahan nyo ulit ako upang sanayin ang ating kakayahan sa pag-uwit dahil tayong mga batang artistic. Hello mga bata! Narito tayo ngayon sa Kids Lab! Kung naghahanap pa din kayo ng pwedeng pagkaabalahan this summer, mag-experiment ulit tayo gaya ng ginawa natin nung nakaraan. Bored at walang magawa this summer? Tutulungan ko kayo by doing some experiments sa inyong bahay. Isang bagay na maaari nating matutuhan ngayong summer ay ang pagluluto. Alam nyo ba na may ingredients tayo sa bahay na ginagamit sa pagluluto na maaari din nating gamitin sa mga science experiments? Isa na dyan ay ang pepper o paminta. Kaya ang itatawag natin sa experiment natin today ay avoiding pepper. Kung paano? Edi simulan na natin. Kailangan natin ang mga sumusunod. Isang bowl, kaunting tubig, dishwashing liquid, at ground pepper. Una, lagyan ng tubig ang bowl. Mas maganda kung puti ang bowl na ating gagamitin. Mag-sprinkle ng maraming pepper sa ibabaw ng tubig. Siguraduhin na matatakpan ng paminta ang surface ng tubig. Kunin ang dishwashing liquid at lagyan ng kaunti ang dulo ng ating daliri. Ilagay ang daliri sa gitna ng ating bowl. Makikita na ang pepper ay lumayo sa ating daliri. Actually, hindi ang pepper ang tumakbong palayo sa ating daliri, kundi ang tubig na nasa ilalim ng paminta. Yan ay dahil sa dishwashing liquid. It reduces the surface tension of the water underneath the pepper. This means that the pepper has to stay on top of the water with the highest surface tension, kaya naman mukha itong lumayo. It's almost like magic, pero nangyari ito dahil sa science. Marami pa tayong gagawing experiments ha? Samahan niyo akong muli dito sa Kids Lab, ang laboratorio para sa mga batang Kristiyano! Summer na, kaya talagang masarap mag-swimming. Kaya lang, sanay ba kayong mag-swimming? Ako kasi, hindi rin masyadong marunong lumangoy. Kaya mas maganda magpaturo tayo sa Bert Lozada Swim School. Tara! Hello po! Hello, Bensi. Hello, mga bata. Magandang hapon. Ano po ang benefits ng swimming workshop, lalo na po sa aming mga bata? Pinaka-importante dito, yung magiging safe kayo sa tubig. Kasi ang swimming kasi isang life skill. Pagka natuto kayo,
Masisave kayo sa mga drowning o paglulunod at mas may enjoy nyo pagka nasa beach kayo o kaya nasa swimming pool. Siyempre, pagka marunong kayo mag-swimming, makaka-exercise kayo kasi swimming ang number 1 na sport na nagbibigay ng pinakamagandang exercise sa katawan natin. Ano po ba ang disiplina sa pag-aaral ng swimming? Pagka pumunta ka sa swimming pool, unang-una dapat gustuhin mo muna mag-swimming. Yan ang pinaka-importante, dapat enjoy ka sa gusto mong gawin. Pinaka-importante, dapat makikinig kayo sa teacher nyo. Kasi pagka nakinig kayo sa teacher nyo, mas mabilis ang lessons. Pangatlo, bawal magtulakan, bawal mag-rough plays. Ang pinakaano dito, syempre, tubig yan, delikado. Sunod, kailangan dapat laging meron kayong matandang kasama. Ano po epekto ng swimming sa ating katawan? Unang-una, lalakas ang lungs nyo. Ito yung nagpapa-exercise sa mga lungs, lalo na pag may asthma ka, natutulungan ng swimming para gumaling ang asthma natin. Sunod, ang swimming kasi ay full body workout. Lahat ng parte ng katawan mo gumagalaw. Kaya ito lang ang sport na nakakapagbigay noon. Ang puso natin sa swimming lang, nare-relax siya habang nag-exercise tayo. Kasi nakalutang tayo, relax ang puso, maski na gaano kahirap ang ginagawa natin, hindi natatagtag ang puso. Unlike sa pag tumatakbo ka, tumatalong ka, yung puso natin nayayanig. Kaya talaga ang swimming talaga napaka-healthy sa buong katawan natin. Ano po ang itinuturo nyo po this summer sa swimming workshop? Ang tinuturo namin dito sa workshop namin, mula babies na 6 months old hanggang 3 years old, yung tinatawag namin My Baby and Me program. Ito yung may parent siya at saka may baby sa loob ng tubig. Tinuturuan namin through songs, mga kantahan, pero yung mga exercises namin nakasama doon sa mga laro. Kaya yung mga bata, kala nila naglalaro sila, pero natututo sila. Ngayon, pagdating ng mga 4 years old hanggang mga 10 years old na katulad nyo, tinuturo naman namin lahat ng stroke from basic course hanggang advanced course. Susunod sa Ben si Bibo. Baba muna tayo. Ang pinaka-importante sa pagbaba ng tubig, alamin nyo muna kung gaano kalalim yung swimming pool. Gusto ko i-hold nyo yung breath nyo muna. Pag sinabi ko inhale, dito lang kayo sa bibig mag-inhale. 1, 2, 3, down. 1, 2, 3, 4, 5. Up. Pwede nyo po ba kaming turuan mag-swimming? Oo ba? Punta tayo sa swimming pool ngayon? Okay. Una muna, kaya gusto ko muna malaman kung anong alam nyong stroke o para malaman ko rin kung ano yung kakayahan niya sa tubig. Since alam ko yung mga iba sa inyo, hindi pa gano'ng kasanay sa tubig, kaya yung lesson para doon sa inyo ang ibibigay ko. Baba muna tayo. Ang pinaka-importante sa pagbaba ng tubig, alamin nyo muna kung gaano kalalim yung swimming pool. Baba na kayong tatlo muna, dahan-dahan, slowly lang. Okay, yung dalawa, slowly lang din pagbaba. Okay, gusto ko lang makita sa inyo kung sinong kayang lumubog sa ilalim ng tubig. Okay, down. Okay, very good. So next, Benzi. Wow! Ang tagal nun ah! High five! Ang first lesson natin, ganito ha? Okay, gusto ko i-hold nyo yung breath nyo muna. Pag sinabi ko inhale, dito lang kayo sa bibig mag-inhale. 1, 2, 3, down! 1, 2, 3, 4, 5, up! Ang sunod tawag ko dito, starfish float. Ano ang starfish float? Kailangan mag-inhale kayo, lulubog kayo, tapos nakalubog lang kayo para kayong star, nakagano kayo, nakatingin kayo sa baba. Okay, ang sunod natin na exercise, ang tawag dito, turtle float. Pagkahaba nakalubog kayo, yung tuhod nyo, yayakapin nyo papunta sa dibdib nyo. Ang sunod natin, ang tawag natin dito, angel float. Ang angel float ngayon, binaliktad na starfish float. Kaya na nyo lahat na mag-float on your own. Ngayon gusto ko magka-glide kayo na naka-torpedo arms.
Okay, tapos sisipa kayo papunta doon. Remember yung 10 counts? Okay? Nakaupo kayo ngayon, tataas ang kamay, torpedo arms. Okay? Tapos, lulubog kayo, papunta na dito, dive kayo papunta dito. Tapos, habang nakadikit ang kamay nyo dito, sumisipa kayo ng 10 counts. Ang uunahin muna natin, dog paddle, langoy aso. Okay? Kasi ito, mas importante yung langoy aso kaysa sa freestyle. Next, inhale lang kayo. Hold your breath. Langoy kayo na nakataas na lang ang ulo, ang hindi humihinga, ha? 1, 2, 3, 4, 5, blow. Get air. Get air. Down. Kick. 1, 2, 3, 4, 5, blow. Torpedo arms. Asa mag-head down ako. Okay, tapos na kakount na habang nakalubog. Nagpapaddle ang arms. Pagdating ng 5, boblow. Nasa tataas ang ulo. Give yourselves a big round of applause. High five. Good job, good job. Oh, nag-enjoy ba kayo? Salamat sa Diyos sa napag-aralan natin ngayon. Bukas ulit mga bata, kung lalabi ng Diyos, samahan niyo ako ha, dito sa Bensi Vivo! Gustong-gusto ko po talagang matutong lumangoy. Salamat po sa Diyos na dagdagan po ang aming kaalaman tungkol sa paglangoy. Akala nyo ba kailangan natuto? Marami rin ako natutuhan. At ngayon, punta na tayo sa ating Bible story. Sige po, Mary. Kahapon natunghayan natin ang pagpunta at paglalakbay ni Elias sa ilang. Naglakbay po si Propeta Elias ng isang araw sa ilang upang tumakas po kay Jezabel na asawa po ni Haring Akab. Ginawa po yun ni Propeta Elias para iligtas po ang kanyang buhay dahil pinagtangkaan nga po siya ni Jezabel. Oo, at pagkalipas nga ng pangyayaring iyon, eto naman ang sumunod. Basahin natin ang nakasulat sa unang hari, 19:13 hanggang 21. At nangyari, nang marinig ni Elias ay tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan ng yungib. At narito, dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, "Ano ang ginagawa mo rito, Elias?" "Ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan. At kanilang pinag-uusig ang aking buhay upang kitlin. Ikaw ay yumaon. Bumalik ka sa iyong lakad sa ilang ng Damasco. At pagdating mo, at si Jehu na anak ni Nimsi ay iyong papahiran ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo na anak ni Safat sa Abel Mehula ay iyong papahiran ng langis upang maging propeta na kahalili mo. At mangyayari na ang makatanan sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu, at ang makatanan sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Gayon ba iiwan ko'y 7,000 sa Israel, lahat na tuhod na hindi nagsiluhod kay Baal, at lahat ng bibig na hindi nagsihalik sa kanya." Sa gayoy, umalis siya roon at nasumpungan niya si Eliseo na anak ni Safat na nag-aararo na may 12 parehang baka sa unahan niya, at siya'y kasabay ng 12. At dinaanan siya ni Elias at inihagis sa kanya ang balabal niya, at kanyang iniwan ang mga baka at tumakbong sundan si Elias at sinabi, "Isinasamo ko sa iyo na pahagkan mo sa akin ang aking ama at aking ina, at susunod nga ako sa iyo. Bumalik ka uli, sapagkat ano ang ginawa ko sa iyo?" At siya'y bumalik na mula sa pagsunod sa kanya,
at kinuha ang parehang mga baka at pinatay ang mga yaon at inilaga ang laman ng mga yaon sa pamamagitan ng mga kasangkapan ng mga baka at ibinigay sa bayan at kanilang kinain. Nang magkagayoy, tumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. Binilinan po pala ng Panginoon si Propeta Elias kung sino ang dapat niyang pahiran ng langis para maging hari sa Israel. Pero ano po bang sumunod na nangyari pagkatapos na magsalita po ang Panginoon kay Propeta Elias? Nagkaroon po ba ng pakikipagdigma si Haring Akab sa ibang kaharian? God willing, yan naman ang ating aalamin bukas, kaya huwag kayong absent sa panonood ng Bible Story. Siguradong marami sa atin ang gustong matutong mag-swimming. Takot sa tubig? Lakas ng loob lang yan. At syempre sa pagtitiwala sa pag-iingat ng Diyos. Tama, Moonlight. At mas mabuti nga na matuto tayong lumangoy. At syempre, hindi tayo dapat na mag-alala dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa Josue 1:9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Abangan niyo kami bukas sa panibagong pag-aaralan naman natin ngayong summer vacation. Na may kinalaman pa rin sa ating mga bata. Abangan niyo yan, ha? Narito na ang tagaraw, narito na ang sayang umaapaw, sa tubig tayo'y magtampisaw, kasabay ng awitin natin at pagsayaw. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti. Halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tagaraw, ng tagaraw. Iwanan mo na ang Mumbai, ipagpasalamat ang buhay, sa amin ika'y sumabay, na ito na ang ating hinihintay. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti. Halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tagaraw, ng tagaraw. Bawat pagkakataon, bigay ng Panginoon, gawin ang mabuti ngayon, tagaraw, tagaraw. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti. Halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tagaraw, ng tagaraw. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti. Halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tagaraw, ng tagaraw. Masaya't masigla pa tayo sama-sama, langit ay may ngiti. Halina't yakapin ang simoy ng hangin, ng tagaraw, ng tagaraw. Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show, Protisas while we grow, sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, Protisas while we grow, sa tulong ng ating
liwanag na